Ito po, subukan natin kung siya po ay available na sa ating pong panayam, si Congressman Bienvenido Benny Abante, ang chairperson po ng Human Rights Committee sa Kamara de Representante. Magandang umaga po, Congressman Benny. Ganda umaga po, Kuya Ted at TJ. Magandang umaga sa inyo. Opo, salamat sa inyo pong panahon. Congressman, inyo na pong napakinggan ang sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na hindi sila lalahok dito po sa inyong pinapatawag na pagdinig. Ano ho ang inyong reaksyon doon? Well, nasa kanya yan. No? In fact, yung dalawa naming previous na mga hearing, in-inform namin siya, is just informing him of the hearing. This time, inimbitahan na namin siya sapagkat yan po ang request ng mga members ng committee, particular Bayan Bloc, pati yung mga biktima. So, nag-motion sila at in-approve namin. Kaya this time, inibitahan namin. But it's still up to him sapagkat we cannot pressure him to come naman. Bilang kinikilala po naman namin ang inter-parliamentary courtesy dito, so nasa kanya po yon, no? Yung kay Karen Davila, inamin naman niya eh. Inamin po niya na mayroong human rights violation. Hindi raw mapiprevent yun. Inamin niya. Oo. Ngayon, kung inamin niya yan, ibig sabihin, dapat lamang na i-clear niya itong mga bagay na ito sa committee. Okay. So, Congressman, ang motion po naman is to invite the good senator and the former president. Yes. Okay. Yes. Opo. And then, sabi ho ninyo, kayo ho naman ay kumikilala sa interparliamentary courtesy, di ba? Opo. Yes. Opo. Yes. Technically po, theoretically, paano yun kung sa pagdinig ho ninyo ay lalo pang lalabas ang informasyon doon sa mga sinasabi na pinanggagalingan ng lakas na loob ng mga pulis na lumabag sa karapatang pantao, kumbaga, yung hinugutan nila ng instruction. Paano po maihiwalay yung parliamentary courtesy kung matibay po ang ebidensya na kung sakasakali lang po na may kaugnayan talaga yung dating chief of police noong mga panahon na iyon? Yun talaga ang punto namin dito, Kuya Ted, no? In fact, we are inviting him not as a senator. Iniimbitahan namin siya sapagkat siya ay naging Director General ng Philippine National Police nung kasagsagan ng war on drugs. In fact, ewan ko kung nagkamali lang siya ng sinabi niya sa interview sa kanya ni Karen Davila na sinabi pa niya na kahit meron instruction ng Pangulong patayin, ano ba siya? Tanga ba siya na susundin niya? Sabi revelation ito na hindi pala siya susunod. Pero bakit maraming namatay? Ayun, ang nalaman namin dito, para ba ang sinisisi niya mga kapulisan? Oo, they should know what they're doing. Yun ang parang sinabi niya na dumaan sila sa isang seminar tungkol dito and they should know what they're doing. Yun din po ang katuwiran ko. It is not because the president said, napatayin nyo yan, na kaagad papatayin nyo. You still have to observe the rule of law. Yun ang sinabi ko. Kaya this is just to clear the air sa ating former president. Para po matapos na po itong hearing na ito sapagkat nako-complain po sila sa amin kung bakit ang tagal-tagal na raw niyan. Amin pang binibigyan ng pagkakataong pakinggan. Kuya Ted, alam mo naman, pag ikaw magulang, namatayan ka ng mga anak na ganyan, kahit na 7 years ago pa yan, o 6 years ago, hanggang ngayon naghihinagpis eh. Umiiyak po sa committee. Yung mga asawa, na namatay yung mga asawa. The thing is, sa amin, kasi nakita po namin dito na merong tinatawag na mistaken identity. Na dumaan lang, sinamahan lang, pinatay. User, pinatay. Ang sabi ko nga, hindi dapat patayin ng user. Dapat i-rehabilitate ang user. In fact, mayroon akong data na ginawa ng Philippine National Police dito. Nakita po namin, doon sa mga drug lords, sa mga mayayaman, maintainer, financier, at operator, ang namatay lang ay mga 120. Samantalang yung drug pusher, ang pinatay is more than 7,000. At karamihan niya ng mga mahihirap. Yung mga user naman, ang pinatay ay 440.
Yan po ang data ng Philippine National Police. And I was actually questioning them, bakit ganon? Opo, opo. Bakit hindi napatay ang karamihan ng mga drug lords? Mga drug lords ito. Oo. Dahil basta mayayaman sila and they could be able to really hire the best lawyers in town. At kaawa-awa po yung mga more than 7,000 na mga pinatay na mga drug pusher kuno. Naniniwala po naman tayo sa Human Rights Committee na tinatawag po nating due process. Naniniwala din po tayo na the accused is considered innocent until proven guilty. Pero hindi po nangyari yan. Opo. Kaya nga po nung sinabi ko kay Colonel Espinido na nakapatay din po doon sa Mindanao, tanong ko siya, naniniwala ka ba na mayroong human rights violations? Nung una, gusto niyang tanggihan. Nung pangalawa, sinabi ko sa kanya, binibigyan mo ako ng Bible verse every week. Hindi ko natatanggapin yan sapagkat sinungaling ka. Inamin din niya, Kuya Ed, na talagang merong human rights violations during those times. Opo. Okay, so Congressman, paano po ito, no? Yung nga pati yung ating dating Pangulong Duterte nagsabi na hindi siya sisipot dito. So hanggang saan lang po kayo? Talaga pong hanggang doon lang tayo sa imbitasyon. Pag hindi sumipot, kumbaga binigyan niyo ng chance na magpaliwanag pero ayaw, ganun na lang po 'yon. Ganoon na lang po yun. Pero iniibita po namin yung mga dating mga general, dating mga NCRPO commander, dating mga director general, tulad po ni Eliazar. Nagpunta siya ron eh. Oo, pero siya po ay 6 months lang na naging director general. At doon sa kanyang stint bilang director general, napaka-konti ng napatay. Oh. Opo. Kaya marami kaming iimbitahan dito ng mga yung isang ang aming inimbitahan, nagpunta nung una, nung pangalawa hindi na nagpunta sapagkat tinreten namin ng contempt. Ito yung si Colonel Patay na galing Davao na nung siya po ay naging station commander ng Batasan, wala pang walong buwan lang siya ron eh. Wala pang 8 buwan, more than 100 nang napatay. Oh. Inimbitahan namin yung mga pulis niya. Ano sabi ng kanya mga pulis? Sumusunod lang po kami sa utos sa amin. Tinanong po sila ni Congressman Acop eh. Ano bang ibig sabihin ng pagsunod? Alam niyo ba ang double barrel? Hindi po nila alam. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng tukhang? Hindi po nila alam. Ang alam lamang nila, sumusunod sila Opo. sa utos. Sumusunod sa utos na? Na pumatay. Kaya ang tinanong ko sila, nakapatay ba kayo? Hindi raw nila alam. Pero kayo ay nagpaputok. Nagpaputok kami, pero hindi namin alam kung napatay namin. Sapagkat marami kami nagpaputok. Opo. Totoo ba, Congressman, na sa inyo pong ginagawang pagdinig, lumalabas na walang pulis na sangkot sa tokhang o mga na-involved sa pagpatay ng mga suspect ang nakasuhan ng kriminal ng pambansang pulisya? Meaning mismo ang PNP ang nagsampa ng reklamo laban ho sa isang pulis? Kasi ang mga reklamo po, yung mga namatayan, di ba? Ito ho yung mga ongoing case. Pero mismong PNP ang nagsampa ng demanda sa kapwa pulis? Yeah, ayan, malinaw na mali yan sapagkat ang CIDG ay may karapatang imbestigahan to. At hindi nila ginawa ito. Ang sabi sa akin nung PNP top brass, there is a trust issue. O ibig sabihin, hindi pinagkakatiwalaan ng kapulisan, kaya hindi nila iniimbestigahan ng kapwa pulis. Ibinibigay nila to sa NBI. Oo. Tinanong ko ang NBI, andun si Director Jimmy Santiago eh. Tinanong ko, nag-submit ba sa inyo ng data ang ating kapulisan? Hindi raw. So ano ang iimbestigahan ng NBI? Pangalawa, yung pong IAS nila, Internal Affairs, na ang sinasabi, ang kanilang iniimbestigahan lamang yung administrative cases ng pulis. Samantalang nakalagay doon sa mandato nila, they can also investigate
yung criminal cases ng ating kapulisan. Hindi po nila ginawa yan. Opo. So, sa ngayon, Congressman, ilang pagdinig pa po ang inyong gagawin? At kung sakasakali po, meron pa ho ba kayong iniimbitahan na hindi sisipot at maaari nyong labasan po ng sumpina? Sa totoo lang, Kuya, hindi ko alam kung kailan pa eh. Kung ilan pa eh. Pero naglabas na kami ng show cause order sa mga ayaw pumunta. Oo. Na hindi mala nag-explain kung bakit hindi sila makapunta. Opo. Sinabi ko na kapag hindi pa kayo nagpunta rito, may show cause order na kayo, ipapakontempt ko na kayo. Oo. Sapagkat kailangan po ng taong bayang malaman talaga kung ano nangyari. Ang sinabi ko naman, Kuya, sinabi ko sa kanila na naniniwala ako sa war on drugs. Sabi ko, naniniwala ako dyan. Ayaw natin ng drugs. Pero, hindi kinakailangan maraming mamatay dyan. There's no need na maraming mamatay because of the war on drugs. Sabi po ni Adel Jokno, meron daw mga 20,000. Hinahanapan ko sila ng data tungkol dyan eh. Sapagkat yung alam namin, 6,300 lamang ang mga napatay na doubtful ang kanilang pagkakapatay. Opo. May tanong lang po si Chacha, Congressman Benny. Yes. Kong Benny, last week sinabi po ni Kong Akop na siya mismo inaamin niya na before, tahimik po kayo sa isyong ito. Yan ang ibinabato ngayon ng ibang mga netizens natin. Hanggang ngayon, nababasa ko sa mga comment section, ang sinasabi nila, bakit ngayon lang nag-iimbestiga? Ang tagal na daw po nitong nangyayari. Kayo po ba aminado rin na nung panahon na nakaupo pa si Digong, Pangulong Digong, dating Pangulong Digong, tahimik po kayo sa isyong ito? Yes, may mga ako sinasabi sa media pero hindi kami nag-iimbestiga. At that time, hindi ako ang chairman ng Committee on Human Rights. Opo. At Hindi ngayon... ako. I was deputy speaker at that time. Hindi ako member ng Committee on Human Rights, no? Pero nag-imbestiga ngayon because, number one, nag-file ng resolution ang Makabayan Bloc to investigate. Number two, nag-privilege speech si Congresswoman Castro tungkol doon sa mga human rights violations. So wala pong pwedeng gawin ang committee ko kundi talagang imbestigahan po ito. Oo. Sapagkat hindi naman po maganda na walang dahilan, we are going to conduct a motu proprio investigation. Opo. Dapat may batayan po kami na mag-imbestiga. Opo. Kaya sabi ko nga sabi nga nung isang madi doon, sana naman tahimik. Well, the thing is, ako, nagbigay ako ng paumanhin. I'm sorry na tahimik kami dito. Pero we are always waiting for someone to do something about it so we could be able to investigate bilang committee. Sapagkat doon lang po ako naging chairman ng Committee on Human Rights. Congressman Benny, nung pananhuba ng Pangulong Digong, ilan ang napatay sa inyong distrito sa war on drugs? Alam mo, Goited, sa aming distrito, mukhang halos wala eh. Inaano ko nga sa buong Maynila kung ilan eh. Naghahanap po ako ng data sa buong Maynila kung ilan. Wala po silang mahanap eh. O sa NCR, oo. For example, like sa Quezon City, napakaraming napatay dyan. Pero sa Maynila, wala pong na-assign doon na station commander na galing Mindanao o galing Samar. Oo. Opo, Sa sige Maynila po, ang lahat ng station commander to nagagaling sa Maynila eh. Okay, sige. So, hindi po totoo yung sinasabi nitong mga ibang tao na natakot kayo noong panahon ni Pangulong Digong. Kasi yung binabanggit niyo po na grupo, in fairness naman to them, even before pa, no, nakaupo po ang Pangulo, very vocal sila na against sila dun sa nangyayari na patayan noon. Ngayon, dumami po yung mga katulad ninyo na talagang imbestigahan na natin ito. Yung mga nagsasabi na gagamitin lang ito for the upcoming elections, ano pong tugon nyo doon, Kong? Hindi naman po. I am investigating that in lieu of the fact na meron talagang human rights violations. In fact, binanggit pa na ano ang sakay ninyo sa ICC. Sabi ko, wala akong pakialam sa ICC. Let the ICC do their own investigation. I will do my own sapagkat nais namin ma-resolve to domestically ang mga bagay na ito. Kaya nga sinasabi ko, ako nga, very unpopular pa nga yung aming investigasyon sapagkat alam natin na mataas pa ang rating ng dating Pangulo. This is very unpopular. Pero kahit na unpopular ito,
the truth must come out. The truth must come out. Kahit ito'y unpopular. I know that I will be put into the corner. Pero hindi po bali yan. Sa takot, hindi po ako natatakot. Because even in the past, ako po ay nagbigay ng statement sa media. Pero syempre, kami lahat, we support, ito sabihin ko, Chacha, no? We support the war on drugs. Ang hindi namin sinusuportahan, kinakailangan ba na libo-libo ang mamatay? Samantala hanggang ngayon, Chacha, matindi pa rin ang drug problem natin sa Pilipinas. Pero kinukumpara ko, yung 2 taon na pagkakaupo ng ating present administration, na marami silang nahuling drugs. Tunilada ang nahuli nila, pero 51 lamang po ang talagang napatay. At iniimbestigahan po yan. Samantalang, in the first 6 months na pagkakaupo ng ating former president, I'm not accusing him, no? We already have thousands na namatay. Oo. Opo. Sige. Yun tinatanong namin. At tinatanong din po namin, ano ang batayan ng mga kapulisan natin? Bakit sila pumatay ng marami? Ito ba ay dahilan sa sabi ng Pangulo? O ito ba ay nababatay sa batas? Yun ang nais namin itanong. Okay. Sige po. So Congressman Benny, hindi pa ho ninyo masabi kung hanggang kailan po itong pagdinig, but definitely po ito'y tatapusin nyo by way of a committee report. Oh yes, tatapusin po namin yan kasi Kuya Ed, alam mo naman na in aid of legislation to, no? Opo. Kaya pinag-aaralan po namin yung rules of engagement, Okay. yung Opo. procedure ng Philippine National Police, at yung mga batas na tapat dito upang hindi na po mangyari ito in the future. Okay, but you're also very much aware, Congressman Benny, na ang inyo pong committee report ay maaring magamit nito pong nagsampa ng kaso sa ICC in case po na ang maging laman nito ay pagkumpirma lang sa mga aligasyon ng mga complainants sa ICC. It might be, pero alam mo, tinanong ko yung si Atty. Conti and they told me they only filed 1 complaint sa ICC. No? Okay. And I told them, no? I told them, I'm not going to allow that the ICC will use my committee for them to be able to investigate. Okay. Because precisely, nais namin itong imbestigahan domestically para matapos na po ito. Okay. Kaya nga po, nireview ko yung mga biktima sapagkat 52 lang ang iniimbestigahan ng kapulisan. At ang ginagawa nilang dahilan sapagkat natatakot daw lumabas ang mga biktima. Opo. Kaya ngayon, sabi ko sa kanila, okay, iniimbestigahan na namin to. Huwag na kayong matakot. Huwag na kayong mag-rally sa labas. Dito na kayo sa loob. Sabihin nyo lahat yan. Huwag na kayong matakot. Yun ang sabi ko sa kanila. Okay, sige po. Congressman Benny, kami po itatawagan ho kung kinakailangan para po malaman ang development sa inyo pong ginagawang investigasyon. Salamat po, Kuya Ted. Salamat, Chacha. Salamat Opo. sa inyo. Salamat, Kong Thank Benny. you at mabuhay. Thank you. Si Manila Representative Benny Abante, ang chairperson po ng Human Rights Committee. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.